Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Bago po ang lahat, palapakan naman po natin ng ating Panginoon. Amen. So, may share lang po ako na verse sa 1 Juan 4 verse 19. So, ang sabi dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Amen po? Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. So tayo po ang Kingdom Builders International. So may mga social media accounts po tayo sa mga gustong mag-join. Sa Facebook po, meron po tayong Kingdom Builders International. And yung YouTube din po natin is at KBI-Church. And meron din po tayong website, www.kpi-church.org. And meron din po tayong email, kbiisabellafamily@gmail.com. And sa mga gusto din pong request ng free Bible, pwede nyo pong i-email ang kbiisabellafamily@gmail.com or kung sino man po ang nandito sa church natin. Amen po. So, tayo po ay mag-Psalm 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan ay nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang mapalad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsabit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood, mapapatunayan iyong makikita, taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit anong mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen. Hello, amen. Parang malungkot. Good morning. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Amen.
Tayo naman po ay dumako sa komunyon o banal na hapunan. Sabi po sa 1 Corinthians 11:24, and when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Amen. Sabi po, gawin natin ito para lagi nating maalala ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. At ang sabi rin po sa 1 John 3, chapter 3, verse 6, the meaning is simple and clear. Jesus Christ died for the sins of humanity, willingly offering to make a sacrifice, save the world. Amen. Ginawa ni Lord. Sa tuwing tayo po ay gagawa ng ganitong pagsalo-salo o sa banal na hapunan, dapat po ay malinis po ang ating mga intentions, mga puso. Amen? Amen po ba? Parang anlungkot Hallelujah. Amen. Yan po ang sinabi sa 1 John 3:16. Amen. Welcome po. Pasok po kayo. Thank you for coming. Amen. So ipanalangin po natin ang ating mga juice o tinapay na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Itaas po natin ang tinapay na hawak po natin, kung saan ito po ay simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang tinapay na ito bilang ito ay aming tatanggapin o simbolo ng katawan mo, Panginoon. Sa aming pagtanggap, lahat-lahat ng sakit, karamdaman, Panginoon, ay pinagaling mo na. Tunay na magaling na. Tinanggap namin ang tinapay na ito, simbolo ng iyong katawan na may pananampalataya sa Ama at Espiritu Santo. Amen. Let's partake po. Ayan, praise God. At dumako naman po tayo sa ating isa pang banal na gawain bilang pagsunod po sa kautusan ng ating Panginoon na nakalagay sa Malakay 3 verse 10 na ibigay po natin ang ikapo para sa Kanya. At ang pangako ng Diyos, pag tayo'y naging masunurin, pag tinanggap natin ang kanyang hamon, dahil ang sabi nga po ay hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan, ang ibig sabihin ay ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala hanggat tayo'y wala ng pangangailangan, hanggat tayo'y wala ng mapaglagyan dahil ibibigay lahat ang Panginoon ang ating pangangailangan sa kahit anumang bagay. Kaya, asan na po ayaw? Ay. Maraming salamat po. Okay na po ba yung ating treasury box? At ipanalangin po natin ang ating nalikom. Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Manalangin po tayo.
Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa aming nalikom ngayon. Ito po ay nagmula sa iyo na ipinagkaloob mo sa amin at ito naman, O Lord, ay aming ibinabalik ng may kagalakan sa aming mga puso. At panalangin ko, O God, na patuloy mo pong gabayan, tulungan ang bawat isa sa amin, sa aming pinansyal, Panginoon, na pangangailangan. Ang lahat ng ito ay inaasa po namin sa iyo dahil alam po namin na sa pagsunod namin sa iyong kautusan ay hindi mo po kami pababayaan at lagi kang nandyan. Panalangin ko, Panginoon, na hindi lamang po sa mga pinansyal na bagay na ang hinihingi ko na gabay, kundi pati na rin po sa aming kalusugan at sa iba pang pangangailangan po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ang handog naming ito ay para sa iyong kaluwalhatian, para sa paglaganap ng iyong ministry, O God. Kaya naman hinihiling ko po na basbasan mo ang aming nalikom ng upang sa ganon, Panginoon, ito ay dumami pa ng dumami para sa iyo, para sa iyong pangangailangan ng iyong banal na tahanan, Panginoon. Maraming salamat, O God. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa patnubay mo, at mahal ka po namin. At ang lahat ng ito ay pinapanalangin ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Yes, praise God. Lahat po tayo, yung mga gustong tumayo po, at yung mga may baby naman na hindi pwede, okay lang po yan. Basta importante po, ang puso natin, nakaupo man, nakatayo, ang importante, yung puso po natin ay tapat para sa Kanya. Hello. Great is your faithfulness, O God. Yes. You wrestle with the cedars high. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak and lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God.
your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. For me. Yes, Lord. We thank you, God. We thank you, Jesus. Yes, Lord. What do you turn into wine? Yes. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, Then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? and if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God.
our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then we could stand against. If our God is for us, who could ever stop us? And if Our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? What could stand against. Amen. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Our God is greater. Yes, Lord. Yes. Amen, God. Our God is stronger. Our God is higher than any other. Amen. Amen. And if our God is for us, and if our God is with us, who could stand against us? Who can stand against God? Amen. Dahil sabi po ng Isaiah 41 verse 13, sapagkat ako ang Panginoon na iyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing, huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to thee. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you. Heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. The nations rise to thee. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Lord. Let your face shine on us, and the world will know you. All the heavens shout your praise.
Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. 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 Nalangin po tayo. Praise to be the Lord God. Praise to His glorious name and forever. May the whole earth may be filled with His glory. May His name endure forever. All the nations will be blessed through Him alone. We will praise you, Jesus, forever and ever. Amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa amin. Kami po ay nakayuko at nagsasabing, mahal ka namin, Panginoon. Nagsasabing, salamat, Panginoon, dahil itong month na ito ay diniklara na a month of thanksgiving at lahat kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ngunit Panginoon, hindi lang sa araw na ito o kaya sa buwan na ito, kundi every day of our lives ay nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong mensahe na ibinigay mo sa amin ngayong araw na ito. At dalangin ko na lahat kami ay magkaroon ng pag-asa at saka kagalakan dahil sa iyong pag-ibig sa aming lahat. O Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Binabalik sa iyo ang kalulhatian sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsasabing, Amen. Purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. At sa mga oras na ito ay pag-aaralan natin ang salita ng Diyos at babalikan natin yung ating inumpisa nung nakaraan, yung tungkol sa buhay ni Cornelio, isang kapitan ng batalyon ng Italyano ng hukbong Romano. Yung mga hindi pa, yung mga wala dyan nung nakaraang linggo, ito ibibigay ko ang synopsis ng buhay ni Cornelio para sa ganun lahat tayo ay iisa ang ating direksyon sa ating pag-iisip. Si Cornelio ay isang may takot sa Diyos at tulad ng nabanggit ko, si Cornelio ay isang kapitan ng batalyong Italiano ng hukbong Romano. Kaya mapapansin natin na noon pa man ay ang Romans are already there. Siya ay isang hintil, hindi siya Hudyo. Pag sinabing hintil, lahat ng mga taong walang hindi Hudyo, lahat yan ay hintil. Pilipino,
Chinese, Vietnamese, Australian, Amerikano, Batanggenyo, Ilocano, Pangasinan, lahat tayo na hindi Hudyo, hindi Jewish, lahat tayo ay mga hintil. Si Cornelio ay hintil, ngunit siya at ang buong pamilya ay sumasamba sa Diyos. Kaya ah, ah, pag-isip-isipan natin kung ano ang kung mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Siya, kahit na hintil siya, ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Ito ang dapat nating intindihin. Tayo ba ay may relasyon sa Panginoon? Kung mayroon tayong relasyon sa Panginoon, mayroon ba tayong panahon na ginugugol para magkaroon ng panahon na makausap natin ang Panginoon? Siya ay, sabi dito, laging nananalangin sa Diyos. Tayo ba ay laging nananalangin sa Diyos? Napaka-importante po yun, mga kapatid, na malaman natin kung saan tayo na lugar sa ating Panginoon. Tayo ba ay may relasyon sa Kanya o tayo'y kilala natin siya, tumatawag tayo sa Kanya at pag may kailangan tayo, ngunit hanggang doon lamang. Ito, napaka-importante ito, mga kapatid, dahil kung makita natin ang buhay ni Cornelio, siya ay kapares ng siguro lahat tayo. Kayo mga nandiyan ngayon sa Isabela at kami mga naririto, pwera lang kay Jire, saka yung mga anak, ay hindi mga Hudyo, mga hintil tayo. We are all Gentiles. At ang mga hintil ay walang relasyon sa Panginoon sa umpisa. At pero sa ngayon, lahat tayong tumanggap na sa ating Panginoong Hesus at kinilala natin siya, tinanggap natin siya na ating tagapagligtas, tayo rin lahat ngayon ay mayroon ng relasyon na kapares ni Cornelio. Si Cornelio, dahil sa mayroon siyang relasyon sa Panginoon, lagi siyang nanalangin, naririnig ng Panginoon ang kanyang dalangin at saka God is delighted in him. Natutuwa ang Panginoon sa kanya dahil sa kanyang siguro mayroon din siyang sense of humor. Tayo ba ay mayroon tayong sense of humor pag nakikipag-usap tayo sa Panginoon? O tayo takot na makipag-usap sa Panginoon? Ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, ay maintindihan natin kung mayroon tayong relasyon sa Panginoon o hindi. Dahil tayo ang hinihintay ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Siya, pag tumawag tayo sa Kanya, 100% siya ay, ang kanyang atensyon ay nasa atin. Kahit na ilang libo, ilang milyon tayong tatawag sa Kanya, ang atensyon niya pare-pareho, hindi nagbabago. Bakit? Dahil kilala niya tayo. Kung may relasyon tayo sa Kanya, yun ang napaka-importante sa Kanya. Na lahat tayo ay magkaroon ng panahon para sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, at saka ibahagi sa Kanya ang mga bagay na kailangan nating ibahagi sa Kanya, na siya ay matuwa o kaya mga challenges na harap natin na
kailangan natin siyang tulungan tayo. Ganyan ang ating Panginoon. Palagi siyang available na tumulong sa ating lahat dahil ganyan ang karakter ng ating Panginoon. Kaya itong pinag-aaralan nating kasaysayan ni Cornelius ay napakaganda dahil may mga bagay dito na dapat nating matutuhan tungkol sa buhay ni Cornelius. Ang sabi dito, minsan sa Aklat ng Gawa, verses 10, chapter 10, 3-5, sabi, minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. He has a vision. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya tinawag, Cornelius, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel. Ano po yun? Sabi niya. Sumagot ang anghel. Nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jupa upang sunduin ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag din Pedro. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelius ng 2 utusan at isang dibutong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Jupa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Jupa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat ng bubungan upang manalangin bandang tanghali noon. So, ito si Simon Peter, Simon Pedro. Siya ay umakyat sa bubungan ng bahay upang manalangin at yun ay tanghali na. So, kung makikita natin dito, walang pinipiling oras ang Panginoon para siya tawagan o kaya para tayo'y makipag-ugnay sa Kanya at manalangin. Si Cornelius 3:00 ng hapon, si Pedro naman ay tanghali ng tapat nung siya ay manalangin at makipag-ugnay sa Panginoon. Siya nagutom at gusto na niyang kumain, ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nagkaroon din siya ng vision. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. So, kumot, ang 4 na sulok ay nakabitin. At naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang at lumilipad. So, lahat ng uri ng hayop ay nandoon sa kumot. Yung lumalakad, gumagapang at lumilipad. At pagkatapos, narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay at kumain. Sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang marumi o di makarapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig,
Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing yon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Pansinin natin to sa verse 19. Habang nag-iisip si Pedro kung anong kahulugan nung nakita niyang pangitain, nagsalita ang Espiritu sa kanya, the Holy Spirit. Sinabi sa kanya ng Holy Spirit, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Napakahalaga mga kapatid na mayroon tayong relasyon sa Panginoon dahil kapag mayroon tayong relasyon sa Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay makikipag-usap sa atin. Bibigyan tayo ng babala kung ano man ang kailangan natin. Nakita niyo nito? Ang sabi nga habang pinag-iisipan ni Pedro kung anong kahulugan ng pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, banal na Espiritu, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. So, bakit narinig kaagad ni Pedro ang banal na Espiritu? Narinig kaagad ni Pedro ang banal na Espiritu dahil mayroon siyang relasyon sa Panginoon. Kaya napakahalaga na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Dahil kapag mayroon tayong relasyon sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng sensitive na pandinig sa Espiritu ng Diyos kapag siya nakikipag-usap sa atin. Ang banal na Espiritu, kapag mayroon kang relasyon sa Panginoon, ay nasa iyo. Siya ay nandiyan sa iyo. Naalala niyo yung sinasabi sa Corinthians that if you receive Jesus as your Lord and personal Savior, His Spirit lives in you. And if His Spirit lives in you, your Spirit lives in you. Anong ibig sabihin noon? The Spirit of God and your spirit are entwined together in your body. Because ano bang sabi sa Corinthians? Sabi, do you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, and you are not your own? For you are bought with a price. And that price is the blood of Jesus that was shed on that cross. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Dito, si Pedro ay binigyan ng babala ng banal na Espiritu at sinabi, mayroong 3 lalaking naghahanap sa iyo sa baba.
Bumabaka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo?" Sumagot ang mga lalaki, "Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at ginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo." Napakaganda po, di po ba? Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing yun. Kinabukasan, siya sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga-Jupa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea. Doon naghintay na sa kanila si Cornelius, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelius si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba, ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo." Totoo nga na si Pedro ay tao ring tulad ni Cornelius, bagamat si Cornelius ay Hintil, si Pedro ay Hudyo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa aming Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Kasi yun ang sabi sa kanila nung araw doon sa Old Testament. Hindi, bawal sa kanilang pumunta sa mga hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya't nang ipasundo niyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais ko malaman kung bakit niyo ako pinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na ngayon ang nakalilipas, bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelius, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa Jupa si Simon Pedro. Nanonuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng pinasasabi ng Panginoon." At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa." Mga kapatid, itong napakahalaga sa atin. Ang sabi, ito ay itong sinabi ni Pedro,
na sabi niya, ngayon na niya lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Panginoon. God is not a respecter of person. He loves everyone. He loves everyone. Itinatangi ng Diyos ang lahat. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya. Kaya kung makita nating mga kapatid, binigyan ng pangitain si Cornelius, binigyan din ng pangitain. Siya ay hintil, binigyan din ng pangitain si Pedro. Bakit? Dahil mayroon silang relasyon sa Panginoon. Ang tatanungin ko nga kayo, mayroon na ba kayong na-experience na pangitain sa inyong buhay habang kayo'y nakikipag-ugnay sa Panginoon sa araw-araw ng inyong buhay? Kasi napakalahaga, hindi naman kadalasan ay nangyayari po yun, pero napakahalaga po na mayroon tayong mga ganong experience. Sa buhay ko po ay mayroon akong experience tungkol dyan. That was way back in 1994. That was 19 years ago. 1994. Nung of course, nandito ako sa California. Ang parents ko nasa Lingayen, Pangasinan. And then in my time with the Lord, 5 o'clock in the morning, habang ako'y nanalangin, nakita ko sa vision ang tatay ko between life and death. Nakita ko na yung baling niya from one side to another side, ay hirap na hirap siya. Para hindi na siya makakilos. At that moment, kinausap ko ang Panginoon. Lord, because I know the Holy Spirit is there, anong gusto mong gawin ko? Uuwi ba ako? Hindi ako sinagot ng Panginoon. Ay linggo ng umaga noon, early in the morning of Sunday. Nagsimba kami. Nung nagsimba kami, nung pabalik na kami, tamang-tamang nasa stoplight kami, tumigil. Kinausap ko ngayon ng Panginoon. Lord, sabi ko, paano ko sasabihin sa asawa ko yung ipinakita mo sa akin kanina na between life and death ang tatay ko? Habang tinatanong ko ang Panginoon kung paano ko sabihin sa asawa ko yung pinakita niya sa akin nung madaling araw, ang nangyari, nagsalita ang aking asawa. At ang sabi niya, sweetheart, sagot ko, yes, sweetheart. May impression ba sa iyong Panginoong uuwi tayo sa Pilipinas? Ang sagot ko kagad ay, wala pa, sweetheart, hinihintay ko. Nung sinabi ko yon, diretso na kami, nakarating kami ng bahay. Pagdating ng gabi, bumalik ako sa Panginoon ulit. Sabi ko, Lord, kung pauwiin mo ako sa Pilipinas, sabi ko, ihanda mo lahat dahil isasama ko yung mga anak ko. At saka, bibigyan mo ako ng pagkakataon na makausap ko yung aking supervisor na wala siyang itatanong sa akin. Bakit napakahalaga na wala siyang itatanong sa akin? Kasi hindi ako pwedeng magsinungaling. Kasi ang sasabihin ko sa kanya Margaret, my father is very sick. I want to go home. Margaret ang pangalan ng aking supervisor. Ay kung tanungin niya sa akin na, kanino mo na lamang may sakit ang tatay mo? Sasabihin ko sa kanya,
pinakita sa akin ng Panginoon in a vision, maniniwala ba siya? Hindi siya maniniwala siguro. Hindi, wala akong katiyakan. Kaya, yun ang sinabi ko na wala siyang itatanong sa akin. Lunes ng umaga, pumasok ako. Nauuna akong pumasok, alas 7 ang pasok ko, siya alas 8. Nung dumating siya, tinawag niya ako. Meron siyang papagawa. Nung tinawag niya ako, panahon na. Lord, ito na ba yung hinihintay kong gusto ko siyang makausap? Sabi ko. Nung nandun ako sa harap niya, nakalimutan ko na yung tinanong niya eh. Ang narinig ko na lang ang sarili ko na nagsasabing, Margaret, I'm going home. My father is very sick. Pagkatapos noon, tiningnan niya ako tapos tumayo siya, binuksan yung cabinet, kinuha niya yung forms. How many weeks do you need? Yun ang sabi niya sa akin. I need 3 weeks, sabi ko. Binigyan niya ako ng form. In 5 minutes time, mayroon akong 3 weeks vacation pa uwing Pilipinas. Umuwi nga kami ng Pilipinas. Diretso sa bahay. Sabi ko sa asawa ko, i-check mo si tatay, sabi ko. Kasi habang ako naman ay kinakusap ko nanay. Wala pang 5 minutes, sabi ni Mrs. Sweetheart, sweetheart? Hospital, sabi niya. Ang ginawa ko, kinuha kong tatay, nilagay ko sa aking arms. Kasi nasa gitna ng palasdaan ng aming bahay. Dala-dala ko siya hanggang doon sa, sa Maidiki, kung saan kami nakaparada. To make it short, nadala ko siya sa Maynila, nadala ko sa Veterans Hospital. Narito na kami sa California. Nandun pa rin ang tatay ko sa Veterans Hospital. That was 1994. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil from 1990 to 1994, simula na naging Kristiyano ako, I've been praying for my father na, Lord, magpadala ka ng manggagawa ng sugo mo para tanggapin ng tatay ko si Jesus na kanyang tagapagligtas. Ang hindi ko alam ay wala siyang ibang ipapadala kundi ako. Kasi on the third day na nandoon siya sa hospital, naibahagi ko sa kanya ang pag-ibig ng Diyos at tinanggap niya si Jesus na kanyang tagapagligtas. Kaya ako'y natutuwa at sabi ko, Lord, sabi ko sa Panginoon, pwede mo na siyang kuhanin dahil one day magkikita kami sa iyong kaharian. To make it short, as I said, nabuhay pa siya ulit ng 6 more years from 1994 to 2000. It was in the year 2000 nung siya ay kinuha na ng Panginoon. Ngunit ako ay tuwang-tuwa dahil siya ay mayroon ng relasyon sa Panginoon dahil tinanggap niya si Jesus na kanyang tagapagligtas. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal tayong lahat. Kaya ang gusto nga niya, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dahil ang magiging dahilan lamang para hindi tayo makarating sa Kanyang kaharian ay kung if we will reject the gift offered to us by our Heavenly Father, and that gift is receiving Jesus as Lord and personal Savior of our lives. Tandaan po natin to. Namatay si Jesus. Napako sa cross dahil sa ating mga kasalanan. There was
a divine exchange. He took our infirmities, ang ating mga kasalanan, and in exchange, He gives us His righteousness. Para sa ganon, when we come to the Father will see in us the righteousness of Jesus, our Lord, Savior, and King. Kaya, mga kapatid, ito ang masasabi ko sa ating lahat ngayon. Tayo ba ay mayroon tayong relasyon sa Panginoon? Si Simon Peter, siya ay Hudyo. Si Cornelio, siya ay Hintil. Tayong lahat ay mga Hintil. Ngunit mayroon tayong relasyon sa Panginoon dahil tinanggap na natin ang ating si Jesus nating tagapagligtas. Ang gustong ibahagi sa atin ngayon ng ating Panginoon by His Spirit is that tayo'y magamit. We can be used as vessels by God na maibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. The good news of His love, mercy, forgiveness, and grace. Na maibahagi natin yan sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Napakaraming taong walang relasyon sa Panginoon, ngunit alam nilang mayroong Panginoon. At magagawa lang ng taong may relasyon sa Panginoon na maibahagi ang tama tungkol sa Panginoon sa mga taong walang relasyon kapag tayo ay may tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya, kayong mga kapatid ko na nandiyan, mayroon bang bago sa inyo na wala pang relasyon sa Panginoon? Kung wala pa kayong relasyon sa Panginoon, may bago kasama kayo dyan na wala pang relasyon sa Panginoon, panahon na para tanggapin nyo ang regalo ng ating Ama, ang kanyang anak na nagbigay ng kanyang buhay, ang ating Panginoong si Jesus. At ako'y mananalangin, at sa aking panalangin, kung wala pa kayong relasyon sa Kanya, sumunod kayo. And then after that, magsasabi ako ng Amen. Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, marami pong salamat sa iyo sapagkat dahil sa iyong pag-ibig sa amin, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Ibinigay niya ang kanyang buhay in exchange na kapalit ng buhay namin. Para sa ganon, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At sa mga sandaling ito, siya ay tinatanggap namin na Diyos ng aming buhay at aming tagapagligtas. Kaya Panginoong Hesus, salamat sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Banal na Espiritu ng Diyos, tulungan mo kami sa lahat ng bagay na aming ginagawa na ang hangad namin ay makapagbigay ng kalulhatian sa Panginoong Ama, who plan all the things pertaining to our redemption because of His love for us.
Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan at binabalik sa iyo ang kalulhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. We bless you, Lord God. In Jesus' name. Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat at kayo'y nakarinig muli ng salita ng Diyos. Nakasama ako. Bagamat lumalabas sa aking labi, yet I am being blessed to hear the word of God, using me as a vessel by the Lord for His word to come out and be shared to everyone. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dito po nagtatapos ang ating pananambahan. Lord, thank you for everything that you've been doing in our lives. And anyone who is in need of prayers or whatever challenges that they are facing, Father, I submit to you all of these concerns that they have. Because you can fix them all for your people who believe in your word. Oh, we bless you, Father. We love you. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor. At meron ba tayong first timer? Wala. Okay. Meron bang nangangailangan ng prayers? Nag-pray na kayo ni Pastor. Okay. So, katulad na sabi ni Pastor, dyan nagtatapos ang ating panambahan. And we'll see everybody again next week. Amen. Gutom na kayo? Praise God. O si nanay ito, ubo ng ubo. Praise the Lord. Ana, ano nangyari? Excited na umuwi. Na bumalik. Ayan. Tawag dito. Kasi ayan. Kaya ako turn off ko tong ano. Kasi, wala, sige na. Hindi siya makapagsalita ngayon. So, next time na lang ulit. Ha? Okay. Okay, God bless everybody. Okay, Pastor, see you tomorrow. God bless. Kuya Ruben, thank you po for joining. Okay. Sani, nasan ka na, Sani? Okay, bye. God bless everyone. Happy Sunday. Blessed Sunday. Okay.